nabubuking ka. Ngayon, nalalaman at pagpapatunay na ang sinasabi ng mga kongresista na peke, bugos, at hindi makatotohanan ang mga sinabmit mo na mga document. Either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. Na peke ang mga resibo, nakaduda-duda, at pilit na hindi natin maitatanggi na iniiwasan ni VP Sara. Hi, isang mapagpalang araw po ng Monday, ngayong November 11. Alam niyo ba mga kaibigan, dito natin makikita kung ang isang opisyal ay dapat bang pagkatiwalaan, dapat bang, sabi nga kung wala kang itinatago, wala kang hindi sasagutin. Papaano kung totoo, at mukha naman totoo, itong mga sinasabi ng mga congressman na peke ang mga resibo, nakaduda-duda, at pilit na hindi natin maitatanggi na iniiwasan ni VP Sara ang pagsagot, ang pagtugon sa mga katanungan ng mga mambabatas. Na kung saan, nakakapagduda nga naman itong mga naglalabasan na mga document na kung saan ang ebidensya na hinahanap na nagpapatunay na ang pera ng bawat Pilipino na inilaan na pondo sa tanggapan ng ating Vice President galing mismo sa Vice President Office, na ang mga document ay nung inuurirat at chinecheck ang ating mga mambabatas puro po mga huwad. Nagsumite ng mga peking resibo ang opisina ni Sara Duterte patungkol sa humigit kumulang na 612 million peso na confidential fund na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong taon 2022. Ang mga resibo na isubmit nila sa pagdinig ng Kamara sa manumalyang paggamit ng confidential fund ay lahat nakapetch sa taon 2023. Kahit noong 2022 ang pinag-uusapan at kinikwestiyon na ang mga paggastos ng mga nasabing ahensya, hindi pinalampas ng mga kongresista ang palusot ng mga spokesperson ng OBP na nagkaroon lamang daw ng clerical or trophical error sapagkat nasa 158 na resibo ang mali ang petsa. Hindi daw katanggap-tanggap na ganito kadami ang mali at ilulusot na typo error lang dahil nga nagkukumahog ang OBP na mag-submit ng mga resibo at dokumento, kaya maaari daw na basta na lamang ito na meke o na doktor ng mga resibo. Katakataka din ang hindi pagdalo ng mga opisyalis ng OBP at ni Sara Duterte mismo, kaya't balak na nila ipasubwina at ipasight of contempt ng Kongreso dahil nga sa pag-iwas sa ginagawang pag-iimbestiga sa kanilang confidential fund issue. Isa lamang masasabi ko sa drama ni Sara Duterte at ng mga opisyal ng opisina niya. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang panluloko at pantatarantado ninyo sa publiko. Isang malaking kasinungalingan na naman sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa ninyong fake at bugos na resibo, pati na din ang pamimeke ng perma ng isa sa mga opisyal mo. Siguradong sigurado na ito ay upang lumusot lang kayo sa katotohanan ng anomalya ninyo sa inyong confidential fund. Masyadong nagtiwala ang Pilipinas sa inyo, maging ang presidenteng BBM Marcos. Kaya hinihiyaan lang kayo noon mag-request ng confidential fund. Ngunit hindi ngayon kailangan ninyong pagbayaran lahat ng panggagansyon ninyo at pagnanakaw sa kaban ng yaman ng bayan. Noong pa man sa administrasyon ng ama mo, Sara, ay sa kabi-kabilang mga confidential fund ang questionabling hanggang ngayon na pamumuno mo sa opisina ng BISI ay dinadala mo
ang kurakot at baluktot na pamumuno. Humarap ka at mga opisyal mo sa pagdinig at pagpapaliwanag ka. Personal sa lahat ng mga ninakaw mo sa mga Pilipino. Huwag kang puro daldal at patotsyada na ikaw ay pinopolitika. Walang halong pamumulitika ang pagkisiyasat at pag-aalam sa katotohanan. Sa likod ng malaking perang ibinulsa mo o maaaring dinala sa kung ano-ano mang paghahanda mo pagtakbo sa 2028, Sara Duterte, ibalik mo ang 612 million peso. Deserve ng sambayan ng Pilipinong malaman ang katotohanan. Deserve ng Pilipinas ang malinis at mabuting opisyal. Huwag kang maghangad pang magpresidente dahil siguradong puro ko katiwalian na naman ang mangyayari gaya ng ginagawa mo sa OBP. Ngayon, nabubuking ka. Ngayon, nalalaman at pagpapatunay na ang sinasabi ng mga kongresista na peke, bugos at hindi makatotohanan ang mga sinabmit mo na mga document na kung saan ang sinasabi ng mga mambabatas, iisang tao at bogus ang mga perma, bogus ang mga ink, bogus ang mga dokumentong ibinigay mo para sa iyong kasagutan, para sa iyong pagtugon sa katanungan ng Kongreso. Ngayon sasabihin mo, pinopolitika ka, sinasabi mo, pinag-aaralan ka na para i-impeach. Anong ibig mong sabihin, BP Sara? Ngayon pa lamang, kumukuha ka na ng simpatya sa sambayan ng Pilipino para nga naman, pag dumating ang panahon at dumating ang araw at yung takdang kinakatakutan mo na ikay mapatalsik bilang pinakapangalawang pinakamataas na leader ng bansa, igagawin mo na naman mangmang ang sambayan ng Pilipino at para mapaniwala mo na ikaw nga inaapi, hindi po yan. Bagkos ang gusto lang po namin, katotohanan. Malaman ang katotohanan, saan mo nga ba talaga dinala ang pera. Kung patuloy kang mananahimik at kung patuloy ka na gaganyan ang style mo sa bawat litanya mo na ikay pinapolitika, yung pagkakaalam ko po, madam, isa kang politikong tao. Kaya, deserve mo ang mga nangyayari sa'yo. Deserve mo na ma-impeach. At deserve ng bawat Pilipino at ng sambayan ng Pilipinas, deserve namin ang magkaroon ng tunay na katotohanan at itong katotohanan na to ay lumalabas na ang pera na pinaghirapan ng bawat Pilipino na ibinabayad sa buwis at napupunta sa tanggapan mo ay napupunta sa hindi sa tamang paraan. Bagkus mukhang nabubulsa.